Ayun, magandang araw mga kapatid. Ah, Ako nga pala si Brother Abunado, hindi pa po nakakakilala sa akin. Dito tayo sa Cebu Distribution Store. Ngayon po pupunta po tayo sa temple. Kapag papalakad po ako, gusto ko po mag-share sa inyo ng isang topic. Ito po yung topic na ano yung mga pinaghahanda natin papunta sa temple. Tayo ba at pumupunta dito sa anong mga ano natin sa buhay, yung mga plano natin sa buhay, yung mga gusto natin gawin sa buhay. So dito po makita natin, no, na ang buhay ay simple lang. Pag ganito po tayo sa temple, nakakaramdam tayo ng gaan ng loob, nakakaramdam tayo ng saya, nakakaramdam tayo ng inspirasyon sa buhay natin. Papunta po namin sa temple. Umalis pa kami doon sa amin, nasa 10 o'clock ng gabi. And doon na kami natulog sa barko. And nakakamasaya po kasi yung sakripisyo. Naglalakad pa ako. Um, Tapos nag-work pa kami kahapon. Dumating kami kahapon mga alas 10 na. And after po nun, ngayon work na naman kaninang umaga. After ng kaninang umaga po, ay pahinga, nag-lunch kami, nagpahinga. And later on, mag-work naman po ng 3:30 ng hapon. Tapos noon pahinga. Kasi bukas po, 4 o'clock kami aalis. Di po tayo magpahinga kasi sobrang init po ngayon. And yan. So, maganda talaga yung temple natin. Ano? Ang bahay ng Panginoon. Ito malamig dito. So, pumunta po ako dito and then mag-share po tayo. Ako masaya na dito po tayo ngayon and naisip ko yung isang topic about yung purpose natin sa buhay sa mundo. Ano yung purpose natin? Ako ay humingi ng pasensya, no? Hindi ako nakapag-necktie kasi sa bilis ng pangyayari, bilis ng oras kahapon, nalimutan ni sister yung misis ko, yung necktie. Kaya nang dumating kami dito, kasi naka-civilian na kami, naka-casual dress. So pagdating namin dito, hinanap ko yung damit and walang necktie. Pero masaya naman po kasi nakapag-missionary work kami. Naglalagay po ako ng shade kasi sa init, hindi ako masyadong makakakita sa sobrang init nang napipikit yung mata ko. Masarap balikan ng temple. Sa buhay natin, masyado tayong focus sa mga bagay na sa mundo na ito. Trabaho, eskwela, negosyo, kung paano tayo kikita, paano tayo mabubuhay. Normal lang po yun. Lahat po tayo gusto nating umasenso sa buhay. Gusto kasi natin na maibigay natin yung pangangailangan at minsan yung gusto ng ating pamilya. Pero darating sa point po, mga kapatid, na minsan parang kulang sa loob natin. Kasi nakakalimutan natin yung goal natin. Bago tayo pinanganak sa mundong ito, ay kasama natin yung ating Ama sa Langit at ang ating Panginoong Kristo. At andito tayo sa mundo para na lumago tayo, magkaroon tayo ng ating sariling katawan. Dumaan po tayo sa veil ng pagkalimot. Nakalimutan natin yung ating experiences doon sa langit. Kaya hindi natin maalala kung ano tayo noon. Yung namamagitan na lang between yung ating relasyon sa ating Ama sa Langit at tayo, yung pananampalataya natin. Kasi hindi naman natin sila nakikita, no? Dahil dumaan nga tayo sa veil of forgetfulness. Andito tayo, yung tipan natin sa Panginoon, yung tipan natin na matuto tayo dito, i-build natin yung pananampalataya natin, magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at sa mga nagagawa natin kasalanan araw-araw. Damdamin natin yung atonement ni Jesus Christ, papinyag tayo, tanggapin natin yung banal na espiritu, at mag-endure hanggang wakas. Pero dahil di sa nangyayari sa mundo, yung mga needs natin, kasi sabi ko nga, hindi natin nakikita yung ating Ama sa Langit. Dahil doon,
nakakaligtaan natin na tayo pala anak niya. Tayo pala ay mayroong purpose sa mundong ito na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat po tayo dito, parang ano lang eh, parang we are in the journey in our life. Darating yung panahon na dadaan tayo sa kamatayan, no? At yun na nga, hanggang makabalik tayo sa Kanya. May mga process yun. Mayroon pang resurrection, paghuhusga, ay makabalik tayo sa Kanya. So, siguro isang bagay na gusto kong bigyan ng pansin is yung ano tayo ngayon, no? At ano yung magiging ah, tayo in the future, di ba? Yung mga bagay kasi na nararanasan natin sa mundo, either ito yung makapagbibigay sa atin na tayo maging malakas o tayo magiging mahina. Nakadepende po yun sa pagpili natin. Kaya sa akin, napaka-crucial po ng regalo ng Diyos, yung tinatawag nating kalayaan sa pagpili. Kalayaan po sa pagpili ng kabutihan at kasamaan. Meron tayong ano eh, meron tayong agency or ngayon tinatawag na yung moral agency. Kasi pag walang moral po, parang ginagawa na lang natin kung anong gusto natin, either masama yan sa atin. Pero pag sinabi natin kasing moral agency, iniisip muna natin if ito ba'y makakatulong sa aking personal na paglago, spiritual na paglago. Lahat ng desisyon natin po nakalagay sa scriptures na lahat ng ito sa mundong ito ay spiritual. Kaya kailangan nating pumili ng spiritual things. Lahat ng ito din ay magiging temporal siya kung yung ating pagpili ay temporal din. Di po ba? Ang pagpunta po sa templo, kung ating mapapansin, financially, yes, mabibless tayo, no? Pero pag kukunin natin yung faith, yung bang pag-iisip lang ng normal na individual, anong mapupulot natin dito pagpunta dito? Gastos. Pag iwan mo yung bahay mo, hindi mo alam if nanakawan kayo hindi, di ba? Pwedeng tragedy, pwede kayong ma-discuss sa daan. Pagdating nyo dito, wala kayong tutuluyan, gagastos din kayo sa tutulugan ninyo. Pag-uwi mo sa bahay, kung wala ka ng pera, kung wala ka ng pera, kung nangutang ka, magbabayad ka. Ibig sabihin po, pag kukunin natin yung faith dito, sa pag-iisip ng isang normal na tao, wala siyang magiging. Pero dahil spiritual siya, alam natin yung ginagawa natin, mayroong spiritual purpose. Kasi dito, nare-remind tayo ng ating tipan. Nasabi nga sa loob nito, na isakripisyo natin yung ating pera, ating time, yung effort natin, yun yung ating sariling buhay para sa pag-establish ng simbahan ng ating Ama sa Langit dito sa mundo, no? Simbahan ni Jesucristo. So, napakaganda po na yun ang pag-iisip natin kasi doon yung sakripisyo eh. Mag-spend ka ng pera, mag-spend ka ng effort, no? Magli-leave ka sa trabaho mo or kung nagninegosyo ka ng maliit na negosyo, mag-stop ka muna ng manegosyo, 'di ba? At andun yung pananampalataya na alam mo na ang ginagawa ay para sa Kanya. Na alam mo na balang araw or after ng pumunta mo sa temple, o papunta mo walang dito, there's a divine intervention that God will help you sa buhay mo. Di po ba? Na God will do something, a miracle sa buhay mo ngayon. Ako pinaniniwala, no? Na talagang buhay ang Diyos, kasama natin siya. Hindi natin siya agad-agad makikita na biglaan na magbabago yung buhay natin or something that will change in our life. Pero makita natin dahan-dahan nagbabago yung ating buhay. Nagbabago tayo bilang tao. Makita natin yung spiritual na aspect natin tumataas. Kasi yun naman po yung mahalaga eh. Sabi ko nga, financially, pag tinatanong tayo, mayaman ba kayo? Siguro sa ibang bagay. Pero pag sinabi natin mayaman sa pera, pwede sabihin na hindi talaga. No? That is reality. Mayaman ba kayo sa bahay? Sila na kayong bahay namin. Pero alam natin sa puso natin na mayroong isang kayamanan na hindi pwedeng kunin ng mundo. Ito yung kayamanan natin na mayroon tayong pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Yung pagmamahal na ibinibigay niya sa atin, yung araw-araw na nabubuhay tayo natututo sa mundong ito. Sabi ng Panginoon, bless yung mga mahihirap na nakikilala sa Diyos. Eh. Kasi madali lang sa kanila makapunta, makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yung kayamanan naman, hindi naman negative yun. Yung pagmamahal sa pera, yun yung negative. So minsan, yung purpose is nakakalimutan ng tao na bakit sa pinasbasan o binabaya
Ang Diyos ay nagbibigay biyaya sa tao para na tumulong din sa iba. Tayo din ay tumulong sa ibang tao. Habang nakatingin ako doon, sabi ko, ano pa pwede? Kasi hindi ako napag-prepare ng lesson. Gusto ko lang po na ma-update kayo. Ayun, habang andito po ako, still, nagtatrabaho pa rin po tayo sa ating boss. Yung tunay na boss natin. Ito nga, ang ating Panginoong Kristo. Na nakatingin po ako sa aking kanan, meron pong taong ah, siya yung parang nag-maintain ng kapaligiran. Yung sa atin po, tawag natin custodian. So, habang tumitingin po ako sa kanya, napapaisip po ako na hindi ko alam yung nararamdaman niya, pero pag ako sa sitwasyon niya, siguro, iba yung feeling na araw-araw andito ka. Naglilingkod ka sa kanya, sa bahay niya. Alam niyo po yung napakalinis ng lugar, napakatahimik, maliban na po sa labas niya, kasi sa labas po dyan, ah, daanan o road na po yan. Pero dito sa loob po, maramdaman mo talaga yung presence ng Panginoon, especially sa loob ng temple. Sa temple ground, maramdaman mo yung, sana dito na lang ako, no? Sana hindi na ako uuwi sa amin. Dito na yung pamilya ko. But in reality, we need to face the real world. Kasi bakit, Brother Dave, na kailangan natin bumalik? Kailangan natin pumunta sa mundo. Hindi kasi madidevelop yung sarili natin pag hindi tayo natututo. Paano ba tayo natututo? Natututo tayo dahil nasasaktan tayo sa mga challenge na dumarating sa atin, nalalampasan natin, sa mga temptasyon na naiwasan natin at natututo din tayo if ever magkabali tayo. Sinabi nga ng Diyos na yung sakripisyo napakahalaga. Kasi doon ay makikita yung pagtitimpi sa sarili. O doon ay makikita na yung sakripisyo hindi yun parang tuwang-tuwa ka, hindi most of the time ganun eh. 'Di ba kaya nga sakripisyo, sacrifice. Andun yung effort mo, andun yung kahit hindi mo na kaya kailangan mong gawin. 'Di po ba? Andun yung pain, may pain din sa sakripisyo. Kasi pag sakripisyo mo yung sinacrifice ni Jesus Christ, yung kanyang sarili, I know masaya siya sa loob niya kasi para sa atin, pero physically in pain, naramdaman at naranasan niya yung pain. Ganun din sa atin. Kailangan lang natin na ipaubaya. Pag hindi natin kaya yung laban ni Jesus Christ, no? After alam niya na malapit niya yung time, pinaubaya niya sa Ama. Sabi niya, are having, Ama, thy will be done. Yung kagustuhan niya po masusunod din yung sa akin. Pag ano na yung point natin, doon na yung point na hindi natin control yung sitwasyon. At let God do the battle for us. Yun ang topic natin last time. And alam ko po na maraming mga bagay na pwede nating matutunan sa mundo. Choose to be happy. Ako po, yun, pinipili ko talaga na maging masaya sa buhay. Ito yung purpose natin sa buhay, di ba? Na maramdaman natin na mayroong little bit of heaven here on earth. Na maramdaman natin na mayroong kasiyahan dito sa mundo. In spite na sa mga challenges na dumarating sa buhay natin, we can choose to be happy. Yun yung purpose isa sa mga purpose natin sa mundo. Like sa school, no? Andito ako sa temple and then nagme-message sa akin sa school, yung stress ba? Na talagang tinetempt ako and challenge. Yung mga kasamahan ko, sabi ko nga merong event ngayong Friday, ngayong araw na to, and wala ako doon. Yung bang nagme-message ka sa isang kasamahan mo ng mga teachers kasi sa department, kung ano yung dapat gawin, ano pa yung dapat ipaghahanda. And hindi sila talaga nagre-reply sa akin. Yung parang nagre-reply sila sa mga kasamahan namin. Pero sa akin, parang nilalaktawan lang ako. Nilaktawan nila ako kasi iba yung standard ko sa standard nila. Di ba? Parang sa atin kasi sa ugali natin sa simbahan, pinupunan natin yung pagkukulang ng isa. Baka siguro busy si brother, si sister. So, tinutulungan natin, hindi tayo nang may personal. Sa akin na lang ginagawa ko po is nilalagay ko yung aking sapatos sa kanila. Sinasabi ko na lang siguro busy sila sa kanilang buhay. Siguro hindi nila alam, tulad ng sabi ni Jesus Christ, hindi nila alam kailang ginagawa. Ako po yung humingi ng apologies kagabi sa kanila. Sabi ko, I'm here sa Cebu Temple. I'm doing missionary work and pinapatibay ko yung spiritual aspect ng life ko. I want to say an apology pag wala ako dyan. Pero parang hihingi din ako sa kanila ng assistant, ng tulungan. So talagang ayaw nila. Even na sabihin na, okay lang sir, walang problema sa amin, naintindihan ka namin. Parang andun pa yung feeling na wala ka dito, wala kang ambag, ganun. Inisip ko na lang na hindi nila alam kung anong ginagawa. And vice versa, baka may mga nagawa din ako mali sa kanila. Yun lang, kailangan natin talagang magpakumbaba, matutunan yung Christ-like attributes ni Jesus Christ. Alam niyo po yung Come Follow Me naging isa sa malaking tulong sa akin yung podcast na to o yung ginagawa ko everyday
tumutulong sa akin na baguhin yung sarili ko. Dito ko parang nababalik na if tinuturo ko 'to, kailangan ko siyang isabuhay. Dahil, dahil kasama ko yung Panginoong Jesucristo, kasama ko yung Diyos. Kailangan ko siyang ipabuhay. Kasi hindi maganda po na tinuturo natin, iba na yung pag-uugali natin. Kailangan, kung ano yung tinuturo natin, yun yung magiging pag-uugali natin. And ano pa yung gusto kong sabihin? Masaya ako dahil na-renew namin ng wife ko nga, aming covenant. I think last 2 months, nandito din kami. So, natutuwa ako sa kasamahan namin, yung mga seniors namin. No? Nag-apply sila ng temple worker dito sa Cebu. Tapos pumunta sila dito every once a month. Sabi ko magastos, no? Pero doon kasi nagiging inspirasyon sila sa amin ng mga mas bata sa kanila. At yung mga next generation din. Tandaan natin, my dear brothers and sisters, yung mga actions natin ngayon, it can reflect sa mga next generations. Kasi tumitingin sila sa atin, no? Tinitingala nila tayo at someday maging sila din. Alam niyo po, ako'y namasaya at nalulungkot in the same time. Bakit po? Sa eskwelahan, pag dumadaan ako, mahirap na lang ang makikita mo nagsasabing good morning at good morning sir, good morning ma'am, magandang hapon, no? In any language. Pati na din sa simbahan, ganun. I don't know sa mga, siguro sa area lang. Pero observe ko lang, no, sa mga generations. Ang hirap sa kanila mag-say, magbigay ng respeto sa mga matatanda. And being a father sa mga anak ko, in this generation kasi, puro sila cellphone, puro sila social media, na yung social interaction, nakakalimutan na nila. Kayo yung pagsabi ng good morning, good afternoon, nawawala kahit sa temple nga. Eh. Kaya tayo bilang mga matatanda, sabi ko nga, is yung purpose natin is to be served an inspiration para sa next generation. Na para sila po ay matuto sa atin at maging inspirasyon sila din nila tayo. Tulad ko po habang nakikita ko sila, habi ko, spending their money, hindi naman po sila sobrang yaman, simpleng pamumuhay lang po sila, but they doing their sacrifice. Kaysa bumili sila ng mga bagay na hindi man importante, yung cellphone natin, pag ganito na yung cellphone natin, bibili pa tayo ng mas mahal. Kasi gusto natin na ma-please ng tao, no? Ma-please yung ibang tao. Pero pag nagsiserve ka sa temple, every month gagastos ka ng 8,000 or 5,000 sa pinakamababa. Depende sa location mo. Kasi po, travel pa kami by land, no? And by sea. Alam mo yung hindi mo iniisip yun. Iniisip mo na makapaglingkod ka sa Diyos, makakapaglingkod ka sa mga namatay na wala ngayon dito, na kung saan kailangan din nila ng tulong natin, no? Para makaproceed sila sa next na life. Sa veil, napaproceed sa next, ando na sila, di ba? Sa na ma-process nila yung kanilang ordination doon. Baptism for the dead. Ano pa? Sa family sealing, anointing, di ba? Personal endowment na hindi nila magawa kasi wala silang katawan tulad natin at nagagawa natin dito. Pamamagitan natin yung proxy baptism, proxy endowment nagagawa at mayroon silang chance na magbago. Magbago. Mayroon silang chance na ano tawag doon, ma-perform yung hindi nila kayang i-perform kasi wala nga silang katawan. Di po ba? So, yun, masaya yung buhay at nakakabigay po ng saya sa bawat isa sa atin. Ini-invite ko po kayo na pumunta sa temple at mag-save. Mayroon po akong nakilala, isang story na every month, nagtatahi po siya. Yung pera po niya si tita, yung kakilala ko po. Marami tayong kilala, no? Iniipon niya po yun monthly, yung pera. Alam mo yun, kahit sa hirap ng buhay, kasi bilang pagtatabi, hindi naman lahat ng oras, di ba? Malaki yung benta, tapos may po siyang mga, ano yun, hinablos or mga, ano bang hinablos niya? Anak ng mga, ano niya, ng mga kapatid niya, na pinag-aaral din niya, tinutulungan. Nag-iipon po siya monthly, para po na after 6 months, makabalik po siya sa temple. Yung sabi niya, kahit libre yung temple trip, sumasama siya, tapos yun para sa gastos niya. May mga kapatid po talaga tayo na wala na po sa negosyo, wala na pong trabaho. At ngayon, minsan humihingi na lang ng mga bigas sa simbahan, di ba? Mga kapatid natin na noon sila yung gumagastos na meron akong mga tita na matatanda na ngayon na sabi, nung malakas pa yung negosyo niya, parati siyang sumasama sa temple trip at yung mga mga parang walang-wala, tinutulungan niya. Ngayon, siya na po yung humihingi ng tulong. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na yung buhay natin, hindi po tayo nabubuhay na tayo lang. Kailangan din po nating tulungan yung mga taong humihingi ng tulong
at ng suporta natin na hindi na po nila kaya no, sa katandaan, even may pera sila pero hindi na kaya ng physically, minsan wala silang pera, hindi pa nila kaya ng spiritual. Pero gusto po nilang pumunta dito sa templo na maramdaman uli no, at makapag-renew ng kanilang covenant, na kanilang sagradong tipan sa ating Ama sa Langit. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama. Ako'y masaya nandito kayo ngayon muli. Pero masaya po ako kasi alam niyo po, yung pinaka-ultimate goal ko talaga, kahit ito na po yung gawin ko araw-araw. Pero simbahan natin wala naman kasing profession na ano eh, di ba? Ako tinawag ako sa different callings. Branch President, First Counselor sa District Presidency, Elders Quorum, First Counselor sa Elders Quorum, iba't iba pa, young men, and primary teacher, seminary teacher. Kaso, calling yun eh, wala tayong sahod doon. Kaya naghanap tayo ng ways para makapag hanap ng pera. Kaya sabi ko, iba, nagtatrabaho pa. And sana wag natin kalimutan yung pinaka-purpose. Andito tayo sa mundo para matuto, palaguin yung ating faith at makabalik sa Kanya. Um, Kasama ko yung apat na anak ko ngayon dito, yung makukulit na tatlo. Habang nagsisessions kami, mabuti na lang may kasama kami na andun na kasama namin sa lugar namin, sa work namin. Nilabantayan nila. So maya-maya po, ngayon po magto-2 o'clock, mamaya ng 3:30, 3 o'clock, pupunta po kami uli dito. And ngayon po magto-2 o'clock na ng hapon. So mag-edit muna ako nito, tapos i-upload ko para po na may papakinggan din po tayo. We need to adapt the Christ-like attributes. Kasi yung skills, madali na lang yan. Mga kapatid, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit. Kita-kits po tayo bukas kasi uwi kami ng, anong oras ba? Ng 4 o'clock in the morning, sakay kami ng bars ng 5. Siguro magpahinga ako sa gabi if meron pang lakas. Kakayanin natin gagawa tayo ng content. Maraming salamat and see you soon. Godspeed. Ayan, so ito po yung temple natin. Ayan, napakaganda po. Ito yung ground. Dito ako dumaan sa gilid, no? And pababa na po tayo. Babalikan ko po yung mga anak ko. Nasa, ano po sila kasi, nasa kanto. Mas init ngayon. Ayan, tayo-daan. Ayan. Ayan, see you next time, temple. Ay, babalik pa ako mamaya dyan. Ayan. Ganda talaga dito mga kapatid. Ayan yung ang patron house, mga puno. Ayan. So, yun na po.